Inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang Yukat on Air. And so let's join our hands and sing aloud. Let's show the world, let's show them how. That the only way to make the world as one is to follow the way of love. I wish that all the wars would end, so a time would reign in Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang Yukat on Air na sumasahimpapawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija. At inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood live via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com at syempre po sa Facebook account ng ating programa, ang Yukat Study Group at facebook.com. Ito po ang inyong kayukat ngayong oras na ito, si Kuya Richard. At tayo po ay nagpapasalamat dahil meron po tayong tatlong makakasamang mga kabataan ngayong oras na ito para makaniig natin sa isang oras na talakayan tungkol sa katisismo ng mga kabataan. Hayaan ko pong ipakilala nila ang kanilang mga sarili para mas eksakto yung detalye na maibahagi nila sa atin. Ako po si Rainer Barles. Taga dito po sa San Jose. 19 years old po. Magtatapos po sa STI. Mhm. Anong involvement mo sa parokya? Ako po yung animator po ng ng PYM. Ng Parish Youth Ministry. Pag Apo. sinabing animator, ano yung usually ginagawa? Yun po yung nagsasayaw po sa simbahan. Ganun. Yung mga liturgical dance, kasama ba yan doon? Apo. Tsaka yung mga action songs, di ba? Pag may mga gathering ang mga kabataan, kayo yung Apo. mga sumasaya doon para ma-animate, no? Nagbibigay Apo. buhay sa mga pagdiriwang. Okay, maraming salamat Kuya Rainier. Ako naman po si Amelia Paltep po. Dito po ako nakatira sa San Jose. Ilan taon ka na, Ate Amelia? Ako po ay 14 years old. Mhm. Nag-aaral po ako sa Kenny Diaz Educational Institute. Anong mo, kinukuha mo doon? Grade 8 po. Grade 8 ka na. Opo. Grade 8 pa lang pala, no? Grade 8 pa lang Oo. po. And then, dito sa parokya, ano yung involvement mo? Kasama rin po ako sa animator. Isa rin po. So magkasama kayo ni Kuya Rainier sa... Nagko-choir po. Kaya pala magandang boses mo. At yung ikatlo nating guest, panauhin ngayong oras na ito ay syempre, kilalang natin ito. Isang mapagpalang gabi po sa mga nakikinig. Ako po si Brother Von mula po sa Likab, sa parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ako'y 22 years old, batang-bata. Oo. So sila po yung ating makakasama sa halos isang oras sa kwentuhan at talakayan tungkol sa katisismo ng mga kabataan, ang Yukat. So bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin at tayo po ay tutulungan, pangungunahan ni Brother Von, Kuya Von sa ating opening prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papuri sa iyo, Banal na Santatlo, Diyos Ama sa langit. Ikaw ang may gawa ng langit at lupa, lahat ng bagay na umiiral dito sa mundo. Panginoong Hesukristo, Diyos na totoo at tao din namang totoo, ikaw ang naghandog ng iyong sarili para sa kaligtasan ng mundo. Diyos Espiritu Santo, ikaw ang nagbibigay liwanag at gabay sa amin. Kami ay nananalig sa iyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang na nagagawa sa inyo at sa aming kapwa. Nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na binigyan niyo kami ng panahon para makapagtipon-tipon at pag-usapan ang tungkol sa katisismo ng mga kabataan. Salamat po sa pagkakataong ito na magbibigay kami ng aral, inspirasyon sa mga nakikinig upang lalo silang manalig at magtiwala sa iyo.
Kayo na po ang bahala sa amin at ipadala ninyo ang inyong banal na Espiritu upang kami ay gabayan sa lahat ng aming mga gawain. Ito po ang sama na dalangin sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Kuya Bon, sa panguna mo sa ating pagdarasal. Pananalangin ngayong oras na ito. Sumuli po, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang UCAT On Air. So bago po tayo dumako sa ating talakay at kwentuhan sa UCAT Question ngayong araw na ito, siguro mas maganda magbalik tanaw po muna tayo sa pinag-usapan natin noong nakaraang Biyernes. Pero bago po yan, gusto kong samantahin ng pagkakataong ito na batiin po si Kuya Jomar. Kung napapansin nyo, mag-isa lang po ako sa ating UCAT team ngayong oras na ito. Kasi una, si Kuya Jomar po ay nasa bansang Alemanya, sa Germany. Dahil humiling po ang UCAT Germany sa akin na magpadala raw tayo ng delegate doon sa Germany para magkaroon ng 3 months na training o pagsasanay tungkol po sa mga programa po ng UCAT International. Kaya napili natin si Kuya Jomar kasi ay qualified siya doon sa mga requirements na hinihingi po ng UCAT Germany. Kaya natutuwa ako dahil sa mga balita ni Kuya Jomar, nag-i-enjoy si Kuya Jomar ngayon doon, At talagang nag-umpisa na yung kanyang training at medyo nagkakaroon na ng linaw ng direction, ano ba yung programa, yung magandang plano. So inaasahan natin na pagbabalik ni Kuya Jomar dito after 3 months sa August, ay talagang bubulusok ang programa natin sa pagpopromote nitong Youth Catechism o yung katisismo ng mga kabataan. At maganda dahil dito sa Diocese ng San Jose nag-uumpisa itong napakagandang plano at programang ito na pwede nating ibahagi at siguradong ibabahagi natin sa mga kapit dioceses natin at syempre sa simbahan sa buong Pilipinas. So Kuya Jomar, Godspeed at kumusta sa mga kasama mo dyan? So nagpadala galing Brazil, galing I think Korea, Lebanon, Argentina, at saka Philippines, ang nandun ngayon sa Germany, sa UCAT Center sa Augsburg, Germany, para magkaroon ng mga pagsasanay. So, yung ating pong pinag-usapan noong nakaraang Biyernes, although wala ako dahil nandun umattend po ako ng Priests Congress sa Focolare Movement sa Tagaytay, pero ang pinag-usapan noong nakaraan ay UCAT Question number 34, At sa UCAT Question number 34, napakagandang tanong dahil ang sabi rito, what should you do once you have come to know God, Kasi po kung inyong mapapansin, kung inyong nasubaybayan yung ating mga kwentuhan na talakayan, noong mga nakaraang Biyernes, pinag-usapan natin yung katunayan ng Diyos at sinasabi natin na ang Diyos ay katotohanan at ang Diyos ay pagmamahal. So, sabi rito, bakit kapag daw nakilala na natin ang Diyos, ano yung dapat natin gawin? Kasi, halimbawa, Kuya Rainier, hindi sapat na makilala mo lang ang Diyos. Ang Diyos pala ay pag-ibig. Ang Diyos pala ay ang katotohanan. Ang Diyos pala ay ganito. So, it is not enough. Hindi sapat na makilala mo lang ang Diyos. Ang sinasabi sa UCAT Question number 34 ay ganito. Once na nakilala mo ang Diyos, there must be something that you should do. Meron kang kinakailangan gawin. At yung sinasabi dito, what should you do once you have come to know God? Kasi hindi sapat na kilalanin lang natin siya. After that, so what? Yun ang tanong. So what? Nakilala na natin ang Diyos. At sabi rito sa UCAT Question, once you have come to know God, you must put Him in the first place in your life. Sinasabi rito ay, once na nakilala mo ang Diyos, kinakailangan ilagay mo siya sa una. Hindi pangalawa, pangatlo, pang-apat sa mga choices mo. So, ibig sabihin, pag nakilala mo siya, you must first and foremost say, yes. Yes to God. Tayo ba, nagsabi na ba tayo ng yes to God? Kasi, pwede kong halimbawa, gusto kong magpare, pwede kong ilagay na number 1 sa buhay ko yung pagpapare. Pero sinasabi sa UCAT Question number 4, mali ito. Dapat ang number 1 ay ang Diyos. Pangalawa lang yung pagpapare. So, kinakailangan piliin ko number 1 ang Diyos. So, kaya sa mga kabataan, kagaya ninyo, dapat ilagay daw natin na number 1, piliin natin unang-una ang Diyos. Tapos pangalawa na yung kung ano mga kurso ang kinukuha ninyo, pangalawa na yung boyfriend o girlfriend ninyo, pangalawa na yung pamilya ninyo, pangalawa na yung mga kaibigan ninyo, pangalawa na yung PYM, pangatlo, pang-apat, pang-lima, So, ang sinasabi rito, marami tayong mga choices sa buhay. Pero ang napakahalaga sabi niya, put God sa number 1. At hayaan natin yung ibang mga pagpili natin
ay bunga nung first choice natin. At iyon ang Diyos. So, ang challenge sa ating mga kabataan dito sa UCAT question number 34 ay, pinili na ba natin ang Diyos? O inilagay na ba natin ang Diyos sa number 1? First choice natin. And let this choice influence, no, the other choices that we have in our life, no? So, ito yung sinasabi sa UCAT question number 34. At dito sa UCAT question number 35, pwede mo bang pakibasa, Ate Amelia, yung UCAT question number 35? Ano yung sinasabi? Do we believe in one God or in three gods? Do we believe in one God or three gods? No? Ito ay medyo mahirap na topic ito, no? Kasi papasok na tayo sa doktrina o sa dogma ng pananampalataya natin. Pag sinabi nating dogma ng pananampalataya, ito ay yung sinasabing whether you believe it or not, maniwala kayo sa hindi, ito yung katotohanan. Kasi nung una, yung mga UCAT question 32, 33, sinasabi rito that God is love, God is truth, no? Ang Diyos ay katotohanan, ang Diyos ay pagmamahal. At para maintindihan natin itong UCAT question number 35, babalik tayo doon sa 32 and 33 na UCAT question. Na ang Diyos ay katotohanan at ang Diyos ay pag-ibig. Yung katotohanan ng Diyos ay yung pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos, yun yung katotohanan niya. No? So, parang naglalaro tayo ng mga... Paikot-ikot lang po. Oo. Parang naglalaro tayo ng mga languages dito. Mamaya magsishare si Kuya Bon tungkol dyan, no? Pwede mo bang pakibasa, Kuya Rainer, yung sagot ng UCAT dito sa UCAT question number 35? Pakibasa mo nga. We believe in one God, in three persons. Trinity. God is not solitude, but perfect communion. Yan ay sabi ni Pope Benedict XVI, no? Apo. So siguro doon natin anin muna. We believe in one God in three persons. Ano yung term natin dito, Kuya Bon? Ito po yung Trinitarian. Trinitarian o Trinity. Kasi tayo, actually itong paniniwala sa Trinity na to, parang malaking iskandalo ito, no? Malaking iskandalong kasi si Jesus naman ang nagpakilala nito eh. Sasabihin ng mga kapatid natin sa ibang sekta siguro, wala naman sa Bible yung Trinity. Wala sa Bible yung salitang Trinity, pero yung reality, yung katotohanan na ang Diyos ay may tatlong persona, nandoon. Pero yung term kasi, yung term na Trinity, ito ay na-develop na lang sa simbahan, na-create na lang sa simbahan, which refers to sa Father, Son, and Holy Spirit. No? Pero yung katunayan na ang Diyos ay may tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit, makikita ito sa Bible, no? Sabi nga ni Jesus sa Matthew 28, di ba? Humayo kayo, no? At ipahayag ang mabuting balita. Magbinyag kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Gawin yung disipulo, gawin yung alagad ko lahat ng mga tao, no? So, nandun yung Father, Son, and Holy Spirit. At hindi lang yan. Ang daming mga aspeto sa New Testament na ipinakilala ni Jesus yung Diyos na Trinity. Actually, iskandalong malaki ito. Hindi niyo ba itatanong kung bakit? Bakit? Ayos, ano? Bakit? Magandang tanong. Tamang tanong yun. Bakit? Iskandalo. Gusto niyo bang malaman? Opo. Parang mga bata talaga. Study group talaga tayo. No? Nag-aaral tayo kasi. Kasi, bakit malaking iskandalo ito sa mga Hudyo? Kasi, di ba yung mga Hudyo, they are very proud na sa kanila ipinahayag ng Diyos, yung tunay na Diyos, na iisa lang ang Diyos. Kasi, sa panahon ni Abraham, ang relihiyon ng Israel ay tinatawag na polytheism. Poly, ibig sabihin many, di ba? Polytheism, theos ay means God. So, many God. So, maraming paniniwala. Oo, may sumasamba sa araw, may sumasamba sa buwan, may sumasamba sa mga puno. No? Tayo dito, meron din yung mga anito. Di ba? Bago dumating ang mga Espanyol, mga Kastila, ang sinasamba ng mga sinaunang Pilipino ay mga anito. No? Ganon din ang paniniwala noon sa panahon ni Abraham. Kaya noong si Abraham ay tinawag ng Diyos, sa kanya nag-umpisa yung tinatawag na monotheism, iisang Diyos. Kaya they are very proud na sa dami-daming mga bansa, sa Israel o sa kay Abraham, pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili bilang iisang Diyos. Ang tawag dito ay monotheism. So for several years, thousands of years, ito ang paniniwala ng Israel. Ay dumating si Jesus. Nung dumating si Jesus, ipinakilala niya
ang Diyos at tinawag niya ang Diyos na tatay. Alam niyo yung pangalan ng Diyos, base nga doon sa pinag-usapan natin noon sa Yukat question sa mga nakaraang Yukat questions, hindi binabanggit ng mga Israelita yung pangalan ng Diyos. Yung salitang Yahweh, hindi nila binabanggit yan. Very sacred na yan. So kaya pinalitan nila yung pangalang Yahweh ng Adonai. O kaya Elohim, which means Lord, Panginoon. Para mabanggit nila. Pero yung Yahweh, hindi nila binabanggit yan. No? It's very sacred. Secret. Biglang ito, dumating si Jesus, tatawagin niya tatay, aba, parang ama. Iskandalong malaki, di ba? Kung naiskandalo kayo, di ba? Halimbawa, sino ba yung nagpapanggap na appointed son of God? Kibuloy. Si Kibuloy, di ba? Di ba tayo galit na galit, nakaiinis tayo, no? Pero minsan pinagtatawanan na lang natin. Ganon din yung karanasan ni Jesus. Ang pagkakaiba nga lang ni Jesus sa ni Kibuloy, si Jesus totoo, si Kibuloy panggap, no? Ambisyoso. Oo. Si Jesus, pinakilala niya yung Diyos na Ama. Si Ama, sinong anak? Siya yung anak. Ay di pinakilala niya na Diyos siya. No? Kaya naiskandalo ang mga Hudyo. Hindi nga namin binabanggit yung pangalan ng Diyos. Tapos tatawagin mo yung pangalan niya at tatawagin mo pang Ama. At ang pangalawang malaking iskandalo, tatawagin mo yung sarili mo na anak. Na Diyos ka. No? Kaya blasphemy. Napaka mabigat na kasalanan ito. So si Jesus talaga yung nagpakilala na ang Diyos ay Trinity. Sa inyo, sa classroom ninyo, sa school. O siguro tanungin ko sa inyo, sino yung unang nagturo sa inyo na ang Diyos ay Trinity, na Ama, Anak at Espiritu? Unahin natin siguro si Kuya Bon. Kung matatandaan mo, anong grade mo o nasa school ka na ba noon? Na nagkaroon ka ng kamalayan na ang Diyos ay isang na Trinity o Santatlo. Nung pong bata ako, tinuruan kasi ako magdasal ng mga magulang ko. Siyempre nung una po, hindi ko pa naman nasasaloob yun. Yung iba, yung in the name of the Father, Son, Holy Spirit, yung mga ganun. Hindi ko pa naiintindihan yun nun. Pero habang lumalaki ako, naririnig ko rin po sa mga sermon ng pare at sa mga katikista na yun nga pong Diyos ay isa, pero meron silang tatlong persona. So yun po, unti-unti ko siyang natatanggap sa akin kasi bata po, murang isip, hindi ko pa naman alam yun noon. Pero sa mga napapakinggan ko po sa mga pare, sa mga katikista, yun nga po. Ayun. Trinity. Oo. Salamat Kuya Bon. Si Ate Amelia. Ako naman po, kapag nagsisimba po kami dyan po, dyan ko lang po simbahan, sa katedral, ano? Opo. Dyan ko lang po narinig yung sa ngalan ng Ama, yung mga ganun po. Pag gumagawa tayo ng sign of the Opo, cross, no? sign of the cross po. Naririnig ko po yan, pero sa akin parang wala lang po kasi bata pa po ako nun eh. Tapos nung grade 4 po ako, meron po mga katekista na nagtuturo sa school namin. Doon ko po nalaman yung kahalaga ng pagsa-sign of the cross, tsaka yung kung sino yung mga Diyos. Mga Diyos. Kung sino ang Diyos, no? Opo, yung persona. Opo. Yung tatlong persona. So sa simbahan at siguro sa paliwanag ng pare, ano? Opo. Si Kuya Rainier. Parehas po kami ni Brother Bon. Na Narinig ko po yun sa mga magulang ko po. Kasi tuwing linggo po nun, nagdadasal po kami. Tas yun po. Sila rin na nagturo sa iyo no first time ng sign of the cross. Apo. Tapos, kung di po ako nagkakamali, natanong ko na po yun eh. Kung ano po yung Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero di ko na po maalala kung ano po yung sagot nila. Tapos, yun po, narinig ko na lang po. Pero, yun po, hindi ko pa rin po naiintindihan. Oo. Maganda yan, ano? Kasi at least usually ang pinakang, kumbaga, immediate natin na kamalayan ng tungkol sa tatlong persona ng iisang Diyos, yung itinuturo sa atin ng mga magulang natin paano magtanda ng cross. Mag-sign of the cross, no? At kaya lang, yun nga lang, hindi sa atin na iipaliwanag mabuti. Di ba? Apo. Kaya actually, sa totoo lang,
itong subject na ito ay isang semester naming pinag-aaralan at kulang pa. No? Itong Trinity na ito. Apo. Kasi unity and Trinity, ang dalawang pinag-usapan dito. Yung unity, tsaka Trinity, tatlo, pero iisa. Isa, pero tatlo. Triune God, no? One God, one in three, three in one, parang ganun, no? So, actually, sa Old Testament, makikita na natin ito, although hindi pa malinaw. Kasi baka sasabihin, nasa New Testament lang yan. Sabi niya, hindi nga binanggit yung term. Hindi. Kasi kung babalikan natin, kung titingnan natin yung Book of Genesis, yung creation, no? Natatandaan niyo ba yung kwento ng paglikha? Di ba? Noong nililikhain na ng Diyos ang tao, may sinabi ang Diyos dito. Sabi rito, sa Genesis chapter 1 verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Obserbahan natin yung sinabi rito sa Genesis chapter 1 verse 26. Sabi rito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin. May kausap siya. Natin, di ba? Opo. Hindi niya sinabing ngayon lilikhain ko ang tao na aking kawangis. Hindi, may kausap siya. Likhain natin ang tao ayon sa ating. May kausap siya. Sino kaya yun? Yun po. Ayon sa ating kawangis. Mysterious. Hindi siya mag-isa during the time of creation. Di ba? Apo. Sino yun? Anghel? Hindi pwede. Ating kawangis eh. Magka-level ba ang Diyos at saka anghel? Hindi. Ibig sabihin, may kasama ang Diyos during creation. Di ba? Apo. Pero sa Old Testament, hindi pa malinaw yun. Naging malinaw siya noong dumating si Jesus. Ang tagal, no? Yung pagpapakilala ng Diyos bilang Father, Son, and Spirit. Ang tagal. Hindi agad, hindi biglaan kasi hindi natin matatanggap. Agad. Ibig sabihin po, nung during creation po, nandun na po sila. Nandun na sila. No? During creation, hindi lang Father. Nandun yung Son and Spirit. Pero yung Son, wala pang pangalan kasi hindi pa nagkakatawang tao si Jesus eh. Tatlo na sila. Even since the beginning of time. Sa umpisa pa lang, tatlo na sila. Pero iisa po. Iisang Diyos na may tatlo ng persona. No? Nagulat ka? Kasi po, Parang clone po, ano? kasi po, marami pong nagsasabi na angel daw po si Jesus. No, mali yun. Kasama daw po Oo. nila kanyan. Ayun, maling paniniwala yon na angel si Jesus. No, Jesus is God. Kasama na sa paglikha. So, nung nilikha pa lang ang creation, nilikha ang lahat, nilikha na ng Ama, may kasama siya. Yung anak niya at ang Espiritu. Pero yun nga, sabi ko, hindi pa mapangalanan. Ito ay nagkaroon ng kaganapan, yung revelation, no? Yung pagpapakilala ng Diyos because of Jesus. Nung Dumating na si si Jesus. Na yun pala yun. No? Nagulat tayong lahat na yun pala. Paunti-unting ipinapakilala ni Jesus. No? Na ang lahat ng bagay, sabi ni St. Paul ito lahat ay nilikha para sa anak. Nung nilikha ng Ama, ang lahat ng bagay, nilikha ito ng Ama para dun sa kanyang anak. Kasi may mission yung anak Nasa plano na ng Diyos Nalilikha siya, magmi-mission ang anak na ito sa tao para ipakilala ni Jesus yung katunayan ng Diyos sa mga tao. So, ang mission ni Jesus ay ipakilala ang mukha ng Diyos. Kung sino ang Diyos. At ang itinuro sa atin na ang mukha daw ng Diyos ay yung Yucat question number 33. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. At alam nyo, itong pag-ibig na ito, ang dahilan kung bakit ang Diyos ay iisa. Tatlo sila, pero iisa. Ito yung dahilan kung bakit iisa. Ang term dito sa ating ginamit na sa term sa Yucat ay communion, no? 'Di ba nung nagdasal si Jesus, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa, no? Kapag nakita mo ako, nakita mo na rin ang Ama. Apo. Kasi isa lang naman ang mukha ng Diyos Anong mukha ng Diyos? Love. God is love. So kaya nga pag nakita mo yung buhay ni Jesus, ay talagang pag-ibig yan. Lahat ng, kaya yung itsura ni Jesus, yung buhay niya, lahat ng ginawa niya is about love, no?
Ito talaga yung mukha ng Diyos, no? At kaya sabi rito, basahin natin, ipagpatuloy natin yung pagbabasa. Pwede bang pakibasa ulit ating... Ikaw lang na mag-iisang ate dito, ano? Pakibasa mo. Medyo naghihinalaan po yan. Sige, pakibasa mo yung sagot sa yukat natin. Christians do not worship three different gods, but one single being that is threefold and yet remains one. We know that God is triune from Jesus Christ. He, the Son, speaks about his Father in heaven. I and the Father are one. He prays to him and sends us the Holy Spirit, who is the love of the Father and the Son. That is why we are baptized. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Na ang Ama at ang Anak ay iisa. At si Jesus ay nagdasal humingi sa Ama na ipadala yung Espiritu. No? So, tingnan natin yung parang triangle, no? Father, Son, Spirit. Magkakaiba sila. Yung Ama, hindi Anak. Yung Anak, hindi Ama. At yung Ama, hindi Espiritu. Yung Espiritu, hindi Anak. Magkakaiba talaga sila. Pero sila ay iisa. Yun yung mystery dito eh. Kasi yung pagmamahal ng Ama sa Anak, yung pagmamahal na namamagitan sa kanila, yun yung Espiritu, the Spirit of love. Pero yung pagmamahal, alam mo, yung talagang dahil sa pagmamahal nila, sila hindi na tatlo, kundi isa na. No? Ito yung mystery ng Santissima Trinidad, no? Na talagang ang tawag dito ni Pope Benedict ay perfect communion. Mamaya, sa pagbabalik ng programa natin, bibigyan pa natin talaga ito ng mas diin, mas lalim. At titingnan natin sa mga personal na karanasan ng buhay natin, paano ba natin maisa sa buhay itong Trinity na ito? At paano natin talaga lubos na maunawaan itong Trinity na ito? Yeah. So wag po kayong aalis. Sa ilang saglit, magbabalik din po kaagad ang ating programang Yukat on Air. Dakilang may likha sa kalingat pang-unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya gaya ng iyong gawa. Iadya niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas, at samahang lumikha ng pamayanan payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala.
Nagbabalik po ang programang Yukat on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kasama sa isang oras na kwentuhan na talakayan tungkol po sa katisismo ng ating simbahan ng mga kabataan. At syempre, kasama pa rin natin sa talakayang ito, Rainer Barles po. Amelio Palte po. Von Barredo po. ayan, so tayo ay hindi Trinity, tayo ay apat, no? Pero ang Diyos ay kapiling natin sapagkat sabi nga, when 2 or 3 are gathered in my name, kung ang 2 at 3 ay natitipon sa aking pangalan, nandun si Jesus sa ating gitna. Kaya kasama natin, actually 5 tayo, no? Kasama si Jesus sa gitna natin. At siya yung pinag-uusapan natin, ano? Ang Diyos ang pinag-uusapan natin. At kanina po, bago ang break natin, pinag-usapan natin yung tungkol sa Trinity na medyo, sabi nga, habang nagbe-break kami, ay tuloy-tuloy yung aming discussion, yung aming kwentuhan. Kasi ito yung isa sa mga bagay, sa laman ng pananampalataya natin, na medyo ang hirap maintindihan, no? Pero, kung tayo ay nagmamahal, madali nating maunawaan ito tungkol sa Trinity. At hindi ito mahirap paniwalaan sa isang taong talagang tunay at totoong nagmamahal, no? Kasi, halimbawa si Kuya Bon, Kuya Bon, di ba, yung kapag nagmahal ka, ayun, para punta tayo sa love story, no? Which is true. Kasi sabi nga natin kanina, eternal exchange of love yung Trinity Yung Diyos daw, Ama, Anak at Espiritu, bakit na sila ay isa? Ito ay walang katapusang pagmamahalan. Diba? Naranasan mo na ba, Kuya Bon, halimbawa yung ma-inlove ka, kausap mo yung mahal mo? Di ba parang yung oras tumatakbo na hindi mo napapansin? Tama ba? May ganun ka ba experience? Opo, meron po. Siyempre, duman tayo sa pagkabata. Yung bang, ay, 2 oras, ay 3 oras na pala tayo nagkukwentuhan, tapos parang ayaw nyo pang maghiwalay, ano? Ayaw matapos yung oras. ang term natin dyan, parang tumitigil yung oras. Ayun, tumitigil ang mundo ko sa pagkausap kita. Which is true, that is an experience of eternity. No? Pero, halimbawa, ang katabi mo ay ayaw na ayaw mo. Yung bang inis na inis ka, yung kumukulang dugo mo, tapos nagkatabi kayo sa upuan. Di ba, parang may term natin dyan, parang nag-iinit ang pit mo, gusto mo nang umalis. That is hell. Yan yung opposite naman ng eternity, ng heaven, no? Na, imagine sa hell, ganun ang karanasan na nag-iiwasan, parang nag-iinit ka, kaya mainit sa impyerno. Nag-iiwasan sila, talagang lahat sila ayaw nila ang isa't isa, ganun ang impyerno, no? Lahat na nandoon. Pero kabaliktaran ng langit, kasi ang langit yung buhay, pakikibahagi sa buhay ng Diyos, yung bang tumitigil ang panahon, kasi pag mahal mo ang isang tao, talagang walang panahon Kaya ang God is in eternity. Kasi He is love. So talagang tumigil ang mundo, tumigil ang panahon. Wala silang panahon, wala silang space, walang lugar. Kasi kagaya ng foretaste natin pag nagmamahal tayo, parang tumitigil yung mundo natin. Tumitigil ang oras, tumitigil ang lahat. Wala kang pakialam sa, basta ikaw in love ka, wala kang pakialam sa lahat. Parang ganun. Wala kang pakialam sa oras, no? Kung nasaan ka, basta in love ka. Tumitigil ang mundo. That is an experience of God, an eternity. At yung bang experience na gusto mong ibigay lahat, di ba pagka in love ka, gusto mong ibigay lahat ng sa mahal mo. Ganun ang Diyos todo bigay. Imagine mo, yung pagmamahal ng ama sa anak, bigay ng buong kanyang sarili. Siya mahal-mahal din ng anak, yung anak todo bigay din ng kanilang sarili. At alam mo, ibinibigay nila sa isa't isa? Spirit of love. Kung ano ibinibigay nila sa isa't isa, yun ang Espiritu Santo. Yun yung pagmamahal. That's why they are 1 and 3. At ganun din yung, halimbawa, ganun din tayo. Sabi ko kanina, paano natin maunawaan ang Trinity? Kapag nagmamahal tayo, nakikibahagi tayo sa buhay ng Trinity. Kaya nga at the end of our life, sa katapusan ng buhay natin, ito lang yung tanong, nagmahal tayo. No? At yung buhay ng Diyos, ay pwede nating isabuhay habang nabubuhay pa lang tayo dito sa mundo. Yung langit, pwede natin isabuhay dito sa mundo kapag nagmamahal tayo. At ito yung bukasyon din natin bilang mga Kristiyano. We are called to love. Each day. Every day. Every moment. We are called to love. Kaya nga kapag hindi tayo nagmamahal, nawawala yung kahulugan ng pagiging Kristiyano natin. Nawawala yung pagiging kahulugan ng pagiging Katoliko natin. At nagkakaroon lang ito ng kahulugan kapag nagmamahal tayo. Siguro, Kuya Bon, pwede mo bang pakibasa yung
yung paliwanag ni San Agustin tungkol sa Trinity doon sa UCAT question natin. Wherever there is love, there is a Trinity, a lover, a beloved, and a fountain of love. Saint Augustine. Galing, ano? Kung saan daw may pagmamahal, nandun palagi ang Trinity. Kaya sa atin, halimbawa sa pagkakaibigan natin, yung simple friendship, no? Pagmamahal, yung talagang totoong pagmamahal ng magkaibigan. Hindi lang sa opposite sexes, no? Kundi yung mismo simpleng pagkakaibigan natin. Kapag ang magkaibigan talagang nagmamahalan, nandun ang Trinity. Why? There is a lover, and there is the beloved. May nagmamahal at may minamahal. At may nagmamahalan sila. At yung pagmamahalan na mamagitan sa kanila, that is the fountain of love. That is the Spirit, the Trinity. So we partake, nakikibahagi tayo sa buhay ng Trinity. And we become one. Ibig sabihin, ito yung pangarap, di ba? Si Jesus nagdasal. Ama, sana sila maging isa. Kagaya natin, ikaw at ako ay iisa. That all may be one. Ito yung dasal ni Jesus, di ba? At ito yung pangarap ni Jesus. Meron siyang vision. No? At ang vision niya ay isang mundo na nagkakaisa. At ano yung sa paano pamamaraan tayo magkakaisa? That is love. No? Kaya nga, malino na malino. Sa umpisa pa lang, plano na ng Diyos na magkaroon ng simbahan. Kasi ang misyon ng simbahan, pag-isahin tayo, na tayo magkaisa sa pagmamahal. Kaya lahat ng sakramento ng simbahan, tungkol sa love. Baptism, halimbawa. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, gusto na tayong maging kabahagi ng simbahan. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nagiging bahagi ng simbahan. So that God's love yan, no? Ano pang kasunod ng sakramento? Kumpil. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinatatatag tayo para yung pag-ibig at pananampalataya natin ay maisabuhay natin at mapanindigan natin. Susunod sa sakramento? Eucharist. Oh my God. Talagang yan ay sacrament of love, no? Talagang ang Eucharistia ay sakramento ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibinigay niya yung buong sarili, yung katawan niya mismo, para maging pagkain natin, no? Kumpisal. Eh, dahil sa pagmamahal ng Diyos, talagang nagkasala ka na, nagkamali ka na, gusto ko pa rin niya ibalik sa Kanya. Talagang it's a concrete expression, manifestation of love. Ano pa? Anointing of the sick. Anointing of the sick, no? Na ang Diyos kasama natin kahit na sa ating paghihirap, karamdaman at kamatayan. Ang Diyos kasama natin. So God's love pa rin. Ito konkreto. Marriage, pag-asawa. Kaya yung pagmamahal ng Diyos dapat nakikita sa mag-asawa eh. No? Yung pagiging isa nila, 'di ba? Sabi sa Bible, hindi na sila dalawa kundi sila ay isa. Kasi yung pagiging isa na mag-asawa, iiwan ng lalaki yung kanyang nanay, tatay, no? At sila magsasama at magiging isa. Yung pagiging isa na mag-asawa ay reflection ng pagiging isa ng Diyos. Ibig sabihin, they have to really enter into love, into loving relationship. No? Kaya mararanasan natin yung Trinity, unang-una sa mag-asawa. At yung pagmamahalan nila sa isa't isa, that is the spirit of love. And sa priesthood, sa ordination. Holy orders. Ibinibigay ng isang pari, ng isang obispo, ng isang diakono yung kanyang buong sarili sa Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos ay napapamala sa kanyang buhay paglilingkod. No? So even the sacraments of the church, yung buong simbahan, yung buhay ng simbahan, ay talagang pagpapamalas ng pagmamahal ng Diyos as one. So ibig sabihin, dito sa mundong ito, mararanasan natin ang Trinity. At maunawaan natin ang Trinity kapag tayo nagmamahal. No? Kuya Bon, pakibasa mo nga ulit yung paliwanag dito. Yung sa term na Trinity. Trinity, Latin, Trinitas, the state of being threefold. God is only one, but He exists in three persons. The fact that in English we have two terms, the triune God and the Trinity, for the same reality, is the indication of the unfathomable mystery of the Trinity. Wow. The fact, anong sabi roon? That? The fact that is in English, we have two terms, the triune God and the Trinity, for the same reality. One emphasizes God's unity and the other the distinction of persons in Him. Kasi, dapat maunawaan natin dito yung term na unity at Trinity. No? So, they are three distinct. Sabi rito, distinct. Magkakaiba talaga. No? Yung Father ay hindi Son, yung Son ay hindi Father, at yung Spirit ay iba rin. Pero, although they are different,
they are one. They're one. No? They are one. Ito yung sinasabi natin kanina, the mystery of the Trinity, kapag nagmamahal tayo, we unite. Nagiging isa tayo. Actually, I was so blessed kasi ito yung karanasan ko sa Tagaytay. No? 10 days ako sa Tagaytay. At actually, ito yung pinagninilayan namin. Ang term doon sa schooling namin ay School of the Trinity. No, itong 10 days ako nasa Tagaytay. At sabi nga doon sa aming reflection na kapag nagmamahal ka, you are living the Trinity. Kaya kung gusto nating maranasan ang Trinity, kasi maunawaan lang talaga natin siya ng kabuuan kung nararanasan mo. At ito yung plano ng Diyos na maranasan natin yung pagiging Trinity in unity niya. If we have love for one another. Kaya nga ang utos ni Jesus, di ba? You will be my disciples. They shall know that you are my disciples if you have love for one another. Parang ganito lang yun eh. Malalaman nila na Katoliko ka malalaman nila na tayo Katoliko. Malalaman nila na tayo Kristiyano kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. There is no other way. Hindi yung kailangan ipakita mo, ito yung baptismal certificate ko. Kristiyano, Katoliko ako. No. That is not the measure. Hindi yun yung batayan ng pagiging Kristiyano, Katoliko natin. There is only one basis. There is only one measure na tayo ay Kristiyano, tayo ay Katoliko. If we have love for one another. Kaya nga kung hindi tayo nagmamahalan, kung hindi ka nagmamahal, parang nawawala yung pagiging Kristiyano, Katoliko natin. At nalalayo tayo sa katunayan ng Diyos. Kaya nga ito yung challenge eh. Kung ano man tayo, nasaan man tayo, we learn how to love. Ikaw, nasa parachute ministry kayo, no? Si Kuya Bon, nagtuturo ka ba ngayon, Kuya Bon? Opo. At tayo sa lahat ng mga relationships natin, ang challenge is, we should love like Jesus. So, live like Jesus and love like Jesus. So, ito yung buhay na gusto ng Diyos sa atin. Ito yung Trinity, Trinitarian life, no? Opo. Na bilang kabataan, dapat may nakikialam ka, nakikisangkot ka sa buhay ng kapwa mo. Hindi mo pwedeng, wala akong pakialam sa'yo, sino ka ba sa buhay ko? Opo. Nakataas pa yung isang mong kilay, no? Sino ka ba? No. Pag ikaw ay Kristiyano, hindi pwedeng wala kang pakialam sa kapwa mo. Kasi ang sabi ni Jesus, love one another. Oh, di ba? Ano mga utos ni Jesus, ha? Sabi niya, love one another. Love your enemy. Puro love, di ba? Ikaw pa, Kuya Bon, na naranasan mo na magmahal ng kaaway. Mahirap po. Oo, di ba? Hirap. Lalo na po yung enemy. Mahirap po yun. Pero meron tayong mga pwedeng mga konkretong bagay, pamamaraan kung paano talaga natin maisa sa buhay yung pagmamahal. Unang-una, everyday, tip number 1, be the first one to love. Ay. No? Ibang, if you really want to be a disciple of Jesus, if you really want to live the Trinity, ikaw yung una. Kasi ang Diyos, siya yung unang nagmahal eh. Hindi naman tayo eh. Pero kung gusto natin gayahin si Jesus, uunahan din natin na mauna tayo magmahal. Halimbawa, pag uwi nyo sa bahay, kakain kayo. Be the first one to love. Ako na yung unang maglalagay ng tubig, no? Sa table, no? Ako na yung unang magsiset ng table, no? Uunahan mo na. As lalagyan mo na pagmamahal, kahit maliliit na bagay na ginagawa mo, no? No. Pagising mo sa umaga, ano bang ginagawa natin pagising sa umaga? Nagdadasal, napaka-banal ni brother, ano? Totoo ba yan? Ano naman po? Halimbawa, yung be the first one to smile. No? Pag una sa umaga, nakasimangot lahat ng mga kasama mo. Be the first one to smile. Ako na unang ngingiti at babati, good morning. That is love. An act of love. Kasi, yun namang pagmamahal pwede mong gawin kahit sa mga simpleng pamamaraan eh. No? So kayo, dun muna tayo mag-focus kasi kailangan natin pumasok sa buhay ng Trinity. So, sa bawat araw, gawa tayo ng conclusion. Sige. Ano tawag dyan? Resolution. Be the first one to love. Ito yung ano natin. Sige, si Kuya Rainier. Paano mo ma-express yung be the first one to love every day? Ipagdarasal po sila palagi. So, ikaw yung unang magdarasal sa kanila palagi. Be the first one to love. Paano mo siya isa sa buhay, Ate Amelia, everyday? Siguro po, ako yung unang mag-uunawa
iwas sa mga kakulitan at yung mga hindi, yung mga sinasabi nila basta. So, Ako, unang unang uunawa. mag-uunawa. Ayan, be the first to understand. No? That is also be the first one to love. No? Yung pag-unawa. Ikaw naman, ipagdadasal mo sila. Uunahan mo na talagang magdasal. No? Si Kuya Bon naman. Maganda po siguro, ako na po yung unang magpapakababa. Halimbawa po, may mga kaaway. So, imbis na sabayan yung galit nila, parang ako na lang yung magle-let go para matigil yung Be the first one to be humble, no? And to accept, no? Ako naman, syempre, nasinabi ko na, be the first one to smile palagi. Kaya pala ganda ng smile niya. Pre-practice ko na yan. Oo. So actually, ito mga simple acts of love, no? Ang tawag dito mga art of loving, no? Ito yung mga kukuretong pagpaparanas ng Trinity, no? When yun yung first one to love, no? At sa mga susunod na episodes natin, titingnan pa natin paano pa ba tayo magmamahal. Marami ito pamamaraan. So, but for now, to live the Trinity and to understand the Trinity, gagawa tayo ng mga simple acts of love. No? Kung ang Trinity ay iisa, ang Diyos ay iisa at tatlong persona sa isang Diyos, kasi sa pagmamahal, so we can participate, we can enter into the life of the Trinity kung nagmamahal tayo. At itong pagmamahal na to ay kaya nating isabuhay everyday sa mga simpleng bagay. First nga, be the first one to love. At yung pagmamahalan, maipapakita natin sa iba't ibang pamamaraan. Be the first one to smile, be the first one to be humble, be the first one to understand, and be the first one to pray for each other. No? At marami pa yan. Be the first one to clean the house, be the first one to say, opo, be the first one to greet in the morning, be the first one to forgive, no? Marami. And these little acts of love is a participation, concrete participation into the life of God, into the life of the Trinity. And we become one, no? We become one. Kapag nagmamahalan tayo sa isa't isa, we become friends, we become brothers and sisters, we become one family. One family of God, one family of the Trinity. So ito po yung ating pinag-usapan sa halos 3 oras na kwentuhan at talakayan tungkol sa katekismo ng ating simbahan. Huwag po kayong aalis at magbabalik rin po kaagad para sa paglalagom tungkol sa UCAT question number 35. Huwag po kayong aalis, magbabalik rin kaagad ang ating programang UCAT on Air. Today, in a world where life is born.
nagbabalik po ang programang Yukat on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At syempre, kasama pa po rin po natin ang tatlong mga kabataan ngayon na sina... Rainer Barles po. Amelia Paltep po. Von Baredo. Ayun, at naku, napakabilis ang oras. Dumako na tayo sa pagtatapos ng ating programa. At darako po tayo sa paglalagom tungkol po sa mga napag-usapan natin sa halos isang oras na kwentuhan at talakayan po ng katisismo ng mga kabataan. At pinag-usapan po natin ang Yukat question number 35 na tumutukoy sa Unity and Trinity of God. No? Na tayo bilang mga Kristiyano Katoliko ay naniniwala sa pagiging isa ng Diyos, subalit merong tatlong persona. Unity in Trinity and Trinity in Unity. No? Napakaganda po ng paliwanag ni San Agustin dito para maunawaan natin at maranasan natin ang doktrinang ito o itong dogma na ito tungkol sa pagiging tatlo ng Diyos. No? Sumaliban na ito ay ipinahayag ni Hesukristo mismo na ang Diyos ay mayroong tatlong persona, ang Ama at siya na anak, no? At ang espiritu ng pagmamahal ng Espiritu Santo, no? Mas mauunawaan daw natin ito at mas mararanasan natin ito kapag tayo nagmamahal. Ito yung sabi ni San Agustin, no? Sabi niya, wherever there is love, there is a Trinity. Kapag tayo ay nagmamahal, tayo ay pumapasok sa reality of God, sa katunayan at sa katotohanan ng Diyos, no? Imagine, if we really want to enter into the life of God, we need to love. Kapag nagmamahal tayo. Yung totoong pagmamahal, no? At ang batayan natin ng pagmamahal, yung pagmamahal ni Hesukristo, no? So, kasi marami na interpretation ngayon ng love, eh, no? I love this dog. I love your shirt, no? So, iba na yon. Hindi yun yung sinasabi rito. Pero yung totoong love, yung loving relationship, no? So, yung sinasabi nga rito na kapag sinabi na kaya mo nang sabihin sa kapwa mo, I am ready to die for you. That is a true love, no? Yung kaya mo nang ibigay yung buong buhay mo sa taong mahal mo. That is true love. Kasi ganun yung ginawa ni Jesus. Ganun yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Na ibinibigay niya lahat-lahat because of us. For us. No? And with us. No? Ito yung paanyaya ng Diyos sa atin na pumasok tayo sa ganitong uri ng pagmamahal. No? At kapag nakarating tayo dun sa ganung uri ng pagmamahal, we are experiencing the life of the Trinity. That we are ready to give it all. Kaya yung mga santo, di ba? Sabi ni San Lorenzo Ruiz, ano yung sikat na sinabi ni San Lorenzo? If I have, ano yun? Bigyan man ako ng 1,000 buhay. 1,000 buhay, ay, ano yun? Ibibigay ko? Parang ibibigay ko pa rin sa iyo. Oh, ibibigay lahat-lahat, no? Yung, if I have 1,000 lives, I will offer it all to you. Yung kapag kaya mo nang ibigay yung buhay mo, sa pananampalataya mo, kaya mo ibigay yung buhay mo sa Diyos para sa kapwa mo. So, this is really the life of the Trinity. So, the invitation for us, yung ganun pala yung langit, no? Ang langit pala ay walang katapusan na pagmamahalan, no? At ito yung paanyaya sa ating mga Kristiyano. Ito yung umpisa at kahinatnan natin. Ito yung bukasyon natin. Kung bakit may simbahan? Kasi gusto ng Diyos, gusto ng Jesus tayong lahat ay magmahalan. At ito ang diwa ng pagiging simbahan natin. No? Kaya nga tayo mayroong damayang Kristiyano. It is love. No? So ito po yung pinag-usapan natin sa halos isang oras na kwentuhan na talakayan. Ipagpapatuloy natin ang pagninilay na ito sa susunod na Biyernes at hopefully makasama pa rin natin ang ating mga guests ngayon kung sila ay available. Siyempre si Kuya Bon na nandito lang naman sa katedral. No? Wag po kayong lilipat ng mga istasyon, ng programa. Sana po palagi nyo pong subaybayan ang ating Yukat on Air para tayo mga kabataan ay palaging matuto sa buhay ng Diyos at sa ating buhay pananampalataya. So ngayon po bago tayo magtapos sa ating programa, dumako tayo sa mga greetings, sa mga pagbati. Umpisahan na natin kay Kuya Rainier, no? Mga gustong batiin ni Kuya Rainier. Binabati ko po yung aking mga magulang at kapatid. Mga relatives po. Sa kanila pong mga bahay-bahay. Ang aking pong mga ka-group kasama po sa PYM. Mga batchmate ko po nung high school. Tapos mga klase ko po sa STI. Ayan po. Mga kaibigan ko po dyan. Okay, si Ate Amelia. Baka may... Ako naman po, binabati ko po yung pamilya ko po. Yung mama ko po, get well soon. May sakit siya ngayon?
isama natin sa prayer, no, para gumaling agad. Tsaka po yung mga classmate ko po dyan sa Kenny Diaz. Tapos yung mga Knights of the Altar Servers, tsaka mga PYM po. Bye-bye. Sige, si Kuya Paul naman, baka gusto batiin. Binabati ko po si Mami Beth tsaka si Tatay Fred na nasa Cavite. Binabati ko rin po ang mga Tagalikab, ang parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario, ang mga nakasama ko po dyan sa Gimba, at ang mga tao dito sa San Jose na nakakilala sa akin. Hello. Ako naman gusto kong batiin yung Parachute Ministry dyan sa parokya na kung saan ako naka-assign sa Gimba, sina Kambal, no? At sa lahat ng mga Y-ears natin dyan at bumubuo ng Parachute Ministry. Ganon din po ay gusto kong batiin ang lahat ng mga Knights of the Altar dyan pa rin sa parokya ng Gimba. At gusto kong pasalamatan ang mga volunteers natin sa social communications, no? At gusto kong batiin si Father Men na supposedly dapat kasama natin ngayon, pero dahil nga sa kanyang karamdaman ay kasalukuyan nagpapagaling pa rin, no? So Father Men, get well soon para makabalik ka na sa misyon sa programa natin sa UCAT On Air. At syempre, para ka makabalik sa buhay paglilingkod, no? Ako naman at gusto ko ring idagdag na batiin. Syempre si Kuya Jomar pa rin nandiyan sa Germany, no? Kasama ng mga 5 pa, no, 4 pa. Na kasama sa pagmimisyon dyan sa Germany para matuto at i-train para pagbalik sa kanya-kanyang bansa ay talagang maipalaganap ang katisismo ng mga kabataan, no? Ganon din sina Bernard Muser dyan sa UCAT Germany, sina Miriam na talaga nag-organize nito, at lahat-lahat ng bumubuo ng UCAT Foundation sa UCAT Germany dyan sa Augsburg. So maraming salamat sa inyong suporta at tulong sa ating mga programa. So, we hope all the best sa mission na ito. So, ngayon po ay tatapusin natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin. At samahan niyo po ako sa maikling panalangin na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos naming Ama na mapagmahal at mapagkalinga, sa pamamagitan ni Jesucristo na iyong anak, tulungan mo po kami at gabayan mo po kami sa aming buhay pagmimisyon. Isugo mo sa amin ng iyong espiritu ng pagmamahal, ang espiritu ng pangunawa, ang espiritu ng pagkakaisa. Gabayan mo po ang mga kabataan na nakikinig ng programang ito. Lahat ng kabataan, lalong-lalo na po ang mga kabataan na naghahanap ng malalim na kahulugan ng kanilang buhay. Aming Ama, sana po ay patuloy mo kaming yakapin ng iyong wagas na pagmamahal. Sana po ay patuloy mong ipadama sa amin ang iyong pagkalinga sa aming lahat upang sa ganoon kami ay patuloy na makatugon sa aming buhay pananampalataya at sa misyon na iyong ibinibigay sa amin. Huwag mo po kaming pababayaan, lagi mo po kaming gagabayan. Aming Ama, sana po ay tulungan mo rin ang mga kabataang naliligaw na landas na makabalik sa tunay na daan at direksyon ng kanilang buhay. Sana po ay sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, gumamit kayo ng marami pang instrumento upang ang mga kabataang ito ay makabalik sa landas ng buhay, makabalik sa iyo sa pananampalataya. Ang lahat pong ito ay aming isinasamo at dinadalangin sa pangalan ni Jesus na iyong anak at ng Espiritu Santo, kasama ang paggabay ng aming ina na si Maria, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito, at kasama ko po na magpapaalam ang aking makasamang kabataan dito. Rainer Barles po. Amelia Paltep po. Ron Baredo. At hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan muli tayo. Maraming salamat po. A time of love, a time of unity for all.